Sa wakas, nakita ko rin itong video ni dating DOJ Secretary Laila de Lima. Ini-interview siya tungkol kay Ramil Madriaga. At napuntahan daw niya mismo sa BGMP itong si Ramil Madriaga at kanyang nakausap. Nagbigay nga sa kanya ng salaysay o affidavit kaugnay sa yung mga kaganapan nung time na kasama pa niya yung si VP Sara Duterte at maging kay dating Pangulong Duterte. Ito pa lang si Ramil Madriaga ay parang naging security o naging intel yata ito nung panahon ni PRRD hanggang sa siyempre nakilala na siya at napunta siya sa office ng Vice President. Maraming kinikwento rito si Laila de Lima patungkol sa affidavit na sabi nga niya mukhang credible naman yung mga sinasabi nito. Bago na tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na po ang ating channel para mapanood mo ang bawat video na ating ina-upload. At sa ngayon kampante na nagpahayag dito si Congresswoman Laila de Lima patungkol sa mga ikinuwento sa kanya ni Madriaga nung siya ay pumunta doon mismo sa BGMP nito kung saan nakakulong itong si Ramil Madriaga. Bago tayo magkwentuhan, panoorin natin itong pakinggan natin itong interview kay Laila de Lima. Senator din. Yes. Oo, ang dami posisyon. Napatawag kami, tungkol lang doon sa may, sumulat pala sa inyo itong, anong pangalan nito, yung dating staff ni Vice President Madriaga? Ramil Madriaga. Oo. Anong punto niya? Anong gusto niya mangyari? Okay, so nakatanggap nga ho tayo ng sulat galing sa kanya. It's dated November 17. It was scored through his lawyer. Nagpapatulong siya. Ang sabi niya ay sa kaso niya, kinasuhan daw siya ng kidnapping at yun daw ho ay pagkikipit lang sa kanya dahil nga daw ay sa kanyang pag-file ng kaso ng land grabbing daw against kay Harry Roque. It's about yung tungkol sa kasi nagpatulong daw sa kanya a group of farmers ng Mariveles, Bataan. Hindi ko actually kabisado yung specifics ng kaso na yan. So it has to do with yung land grabbing daw na naapektuhan ng grupo ng mga magsasaka sa Mariveles. At dahil daw doon, binalikan daw siya, kinasuhan daw siya ng kidnapping. So nagpapatulong. And then, nakatanggap ako subsequently ng copy ng kanyang affidavit, also scored through the lawyer. The affidavit was executed November 29. Opo. So I went over the affidavit at napaka-seryoso, napakabigat ng kanyang mga kwento doon. So I got curious, I got interested. So pinuntahan ko po siya doon sa BJMP, Annex 2, doon sa receiving area na nandun din ang kanyang lawyer, in the presence of his lawyer. Tinanong ko siya about yung affidavit niya, yung mga sinasabi niya doon. Nagtanong ako ng mga detalye ng mga sinasabi niya doon. So yun nga, pinatawag pala talaga niya si Congressman Laila de Lima at talagang naisip niya na makakatulong sa kanya si Laila kasi siyempre si Laila de Lima ay may hindi rin magandang karanasan sa pamunuan ng ni dating Pangulong Duterte kung saan siya nakulong noon at siguro parang naghanap ito ngayon ng kakampi at naisip niya na si Laila de Lima sa mga katulong sa kanya. Kung ano ang kanyang kagustuhan na mangyari ay makuha niya sa pamamagitan ni Laila de Lima. So tuloy natin ang panonood nito. Gaano ka-credible kung sa pagtaya mo, credible ba yung accusation niya against the Vice President? Ang dami kasi ng mga sinasabi niya, no? Kaya gusto ko maging maingat ako, Alvin, Doris, ano? Kasi So, siyempre,
ganun talaga, no? Nagbibigay ito ng pahayag sa kay Laila de Lima, pero ayon nga dito kay Laila de Lima ay maingat siya at siyempre kahit sino naman, hindi tayo basta-basta agad naniniwala sa ganyan. Mayroon siyang abogado eh. Kaya yung testimonya niya doon sa abogado niya, malamang parehas din ito na testimonya na ibibigay niya kay Laila de Lima. At makikita naman natin may mga dokumento ro na siguro mga sinumpaang salaysay ngayon at yun ang baka pinabasa lang niya ito kay Laila de Lima kasi nakikita natin may mga dokumento na doon eh. Yung mga parang handwritten yung dokumento at malamang isang testimonya niya yun na ipinabasa niya dito kaya Laila de Lima. Kaya ang mga ganon kabigat, ganon kaseryoso, lalo na yung mga pag-deliver, di umano ng mga malalaking mga pera, Ayun, no? cash, mga sa duffel bag, saka sa mga ano ng mga sasakyan, ganon, at dinalagay lang niya na meron pa sa mall, and then meron pa even sa premises ng Office of the Ombudsman, and then isa pa sa isang subdivision, and then yung mga may tawag din daw sa kanya, yung dating Pangulo, PRRD, and Diba? then tawag Sabi din ko sa na kanya, talagang dinawit niya ang Pangulong dating Pangulo. tawag sa kanya ni Colonel Nolasco, yung dating head, yung commander ng yung Vice President for Security and Protection Services Group na defunct na ngayon kasi siya daw ang nag-recommend kay VP Sara. So yung mga ganon. And then ang sabi pa niya is that marami pa daw siyang mga dapat isalaysay. And then ang sinasabi niya na yung pagkandidato daw dati ni VP Sara. So parang ini-establish talaga ni gusto mangyari kasi dito ni Congresswoman Laila de Lima, ma-establish niya yung credibility ng tao kaya sinasabi niya to. Parang kinikwento na lang niya ng paisa-isa pero inuuri din niya kung talagang credible yung mga binibitawang testimony nitong si Ramil Madriaga. Noong 2025, initially for 2022 election, initially for president, but nag-slide down na for vice president. Ang nagboto daw are from Pogo funds and even from drug money. Pogo money and So, drug ganun pa rin, money. parehas So, yan. matitindi, mga Ganun din kay yung seryoso. ginagit ni Trillanes. Sabi mo, na-meet mo, di ba, personally, na face-to-face mo. Oo. Anong assessment Yes. mo? May credibility ba? O Yun. parang hindi ka pa sure sa credibilidad ng kanyang mga pronouncements and accusations? Kasi pagdating sa credibility ng tao, credibility ng yung whistleblower, yung pagkatao, and credibility rin ng mga kanyang kinikwento. Now, siyempre yung credibility ng pagkatao, depende rin kasi yan, kasi nga may record siya na kung hindi ko alam kung totoo yung mga akusasyon against him doon sa kidnapping case sa kanya. Kasi may record siya, actually, na-convict siya sa isang kidnapping case dati, matagal na, 1997, sa lower court, pero na-acquit siya sa Supreme Court. And then, eto nga, meron siyang bago na kidnapping case, kaya nga siya na-detain. Pero, naka-detain ngayon, pero sinasabi nga niya, ito ay gawa-gawa lang dahil nga doon sa sinasabi niya na pinabalikan lang siya dahil sa land grabbing case na final niya against Harry Roque. So, hindi ko actually kilala siyempre ang pagkatao niya, pero he claims to have extensive experience pagdating sa intel work kasi naging intel officer daw siya. Hindi ko alam kung gaano pa official ba yung pagka-intel officer niya kasi sinasabi niya na lagi siyang inuutusan. May mga assignment siya dati. Mga intel work, political work ng dating Pangulo. And na siya ang nagpakilala sa kanya kay VP Sara. And siya nga daw ang isa sa mga nag-organize nung Inday Sara yung for president. Okay. You know, So yun nga, talagang nagsimula siya sa dating Pangulong Duterte at
At dahil doon, siguro nirecommend ito ni dating Pangulong Duterte nung si nanalo itong si BP Sara kasi siyempre nailipat na siya doon at isa siya sa pinagkakatiwalaan ng ni dating Pangulong Duterte kaya siguro napunta siya kay BP Sara. So medyo mahaba pa itong video na ito pero parang pabalik-balik lang din ang kwentuhan nila rito kaya sa ngayon parang tinitingnan ko yung mga pananalita rito ni Laila de Lima at parang hindi pa naman siya masyadong naniniwala o nagtitiwala kasi nga kailangan sabi niya maging maingat siya kasi siyempre abogada ito at hindi naman to basta-basta lang magagrab agad ng mga ganitong klase ng testimony o affidavit na walang sapat na verification. So, kailangan siguro mag-initiate din siguro yan ng counter verification. Kaya malalaman natin to kung ano ang susunod nitong mga pangyayari sa mga susunod sigurong araw dahil kahapon yung video na in-upload natin tungkol kay Trillanes, ganito rin yung laman ng mga sinasabi. Kasi nga, siyempre, isang salaysay siguro ang kinikwento niya o binabasa niya para sa kanila. Kaya't pare-parehas lang ang nilalaman. So yun, at sana'y malaman natin kung ano talaga ang mga mabibigat na aligasyon na ito na kinasasangkutan ni BP Sara. Kasi binabanggit na niya yung pugo at yung drugs. Yun na naman ang pumapasok na involvement ng ni BP Sara at maging ng binabanggit nila dito si dating Pangulong Duterte. So yun lamang po at kung nais mong magbigay ng iyong komento, reaction o opinion, welcome po dito sa ating channel at pwede po kayong mag-comment dyan sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.